before our wedding. Bakit hindi ka kagad nakapunta sa kasal? Answer me, Victor. Tumaan ka ba kay Dolores bago ka nagpunta sa kasal natin? How could you do this to me? That would be the last time na pupunta ako sa Dolores. Eh, piling mo naman makukuha mo si Dolores sa ganung paraan. Kasal na si Victor. Wala na siyang babagsakan kundi ako. Investment is sealed, Franco. Makakabayad na rin tayo ng utang sa bangko. Hindi natatapos sa bahay na ito ang panghihimasok ko sa buhay ni Victor. We will make him our cash cow. Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Anong narinig mo? Sumagot ka! Pakalitin ko lang po. Malaki ang utang ng pamilya Placido sa akin. Pero mayaman ang pamilya ni Izel. Hindi ko makita kung bakit tinakasan nila ang utang nila sa... Noon yun, lubog ang business nila sa utang. Marunong na magbihis si Izel, kaya nagmumukha lang siyang mayaman. Wow, very good, Elisa. Tama lang sa sagot mo, ah. Dahil dyan, meron kay star sa akin. Micaela, go to the board and answer the question. Oh, Lisa, galing-galing mo talaga. How I wish na makakuha rin ng star. Salamat. Hi, Elisa. May sundo ka na ba? Wala pa po, pinapalitig na po yun. Sino ba susundo sa'yo? Yung driver po namin, si Manang Pedra po. Are you going to be okay here? Opo. Okay, Lisa, go ahead, ah. Ingat ka, ha? Opo. Elisa? Elisa! Ma'am, sandali po. May ID po ba kayo? Wala po eh. Hindi po kayo pwede pumasok. Wala po kayong ID. Sandali lang po. Manang guard, nanay ko po siya. Gusto ko po siya kausapin. Please po. Eh, walang ID yung nanay mo eh. Sige na po, Manang guard. Sige. Elisa! Anak, hindi ko akalain na makakayakap kita ng ganito. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na po. Kayo po, galit po ba kayo sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi po, tinabol ko po kayo. Mas nakanig po ako sa ibang tao kaysa sa inyo. Anak, wala ka nga dapat ihingi ng tawad. Dapat ako humingi nun sa'yo. Dapat hindi kita pinagpalit sa kahit ano man ang dumating sa buhay ko. Tagal ko na po kayo napatawad. Talaga? Ako, maraming salamat. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Akala ko habang buhay ka nagalit sa akin eh. Hindi po pangyayari yun. Mahal na mahal ko po kaya kayo. Buhay kita, anak. Elisa! 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 Halika nga dito. Kanina pa kita hinahanap kung saan ako nagpunta. Nandito ka lang pala. Tsaka bakit ka nakipag-usap sa kanya? Manu, Pedro, sandali lang po. Hindi pwede. Kabilin-bilinan ng mami mo sa akin noon pa. Na wag kang lalapit sa kanya. Tara na, umuwi na tayo. Ay, kuya, sandali. 5 minuto lang po. Gusto ko lang po kasi makasama ang anak ko kahit ngayon lang po. Hindi po talaga pwede. Ako naman mapapahamak pag pinayagan ko kayo magkausap. Kuya, nakikiusap po ako kahit ngayon lang. Ayoko po magkagulo tayo dito. Kaya nakikiusap po ako na wag na po kayong pupunta dito para lapitan si Elisa. Manu, Pedro. Elisa, huwag kang magpilit. Yung sa'yo, ha? Tara na, umuwi na tayo.
Tara na, tara na. Tara na. Pasensya na po. Tara na. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi kita pinayagang makalapit sa nanay mo. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, eh. Sana maintindihan mo yun. Naintindihan ko po yun. Nakakalungkot lang po. Na lahat ng tao nakapaligid sa akin, pinagbabawalan po akong makita ko si inay. Eh, kasi nga, anak, di ba pinakidnap ka niya? Kaya dapat hindi ka na sumasama sa kanya. Hindi po totoo yun. Mahal po ako ni inay. Hindi niyo po magagawa yun sa akin. Sabi ko naman po sa inyo, Chang, magkakaayos din kayo ni Elisa. Baka matagal niya na po gusto makipagbati sa inyo. Mahanap lang po siya ng tamang tiyempo. Alam mo, masaya ako na nagkabati na kami. Pero alam mo yun, nalulungkot din ako na hindi ko siya makasama ng matagal. Pinababantayan talaga ako ng mga guwison. Sinisiguro nila na hindi ako makalapit kay Elisa. Buti nga, nagkaayos na kayo, eh. Di ba, yun naman talaga yung dapat? Pero Dolores, sana wag mo nang pangarapin na magkasama kayo ulit kasi kakagulo na naman yung buhay mo. Kuya, alam kong paulit-ulit ako. Pero alam mo ba, nung nakayakap po uli si Elisa, bumalik uli yung pananabik ko na makasama siya. At ano, ilalaban mo na naman makosya sa mga buwison, ganon. Ako naman, Dolores. Hindi naman sa ganon. Ang akin lang, yung sana mas makasama ko pa siyang mas matagal. Kaya nga makikiusap ako dun sa driver niya na baka pwedeng makasama ko siya na mas matagal kapag uwian niya. Sige, bahala ka na. Pasada mo na ako. Sige po, Tay. Bukas, papakilala natin sa office. Magiging mag-office mate na tayo. That's good. I'm ready, honey. Aga? Yeah. Hi, Mama. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma. Oh, wait. Excuse me? Yes, Mr. Villa. Okay, I'll check my files, okay? Okay. I'll go to my room lang, ha? Excuse me. Okay. Yes. Mukhang dami ka na naman pinamili, Sel. Well, Mama, my wardrobe needs some update. Because most of my office wear are on the casual side, so I was thinking, how will clients take me seriously kung luma yung mga damit ko, right? By the way, Zel, do you know a certain Emilia Fernandez? Yeah. She used to be our business partner. What about her, Mama? Ang sabi niya sa akin, lubog na daw sa utang ang business ninyo. How true is that? That's impossible. We are consistently hitting our sales target, so paano kami mababaon sa utang? Kung ganun pala, bakit hindi niyo mabayaran ang utang niyo sa kaibigan ko? Kami? May utang? Mama, don't believe that, Mrs. Fernandez. In fact, siya ang nakadispal ko ng pera sa kumpanya namin. At nung sinisingil na namin, well, she was nowhere to be found. Mama, it took years and years for us to build the reputation that we have now. So, hindi namin hahayaan na basta-basta lang masira yun ng dahil sa utang? Do you believe me, Mama? Of course, Isel. Kahit na sandali pa lang tayo magkakilala, alam ko naman na hindi mo magawang maluloko mo kami ni Victor. Thank you for trusting me. Okay, excuse me. May gagawin pa ako. Okay. Dahan-dahan. Uy, teka lang. Aba, may star ka. Alam mo, maganda pa.
Ipakita mo yan sa mami mo tsaka kay Tatay Victor mo. Sigurado ko matutuwa sila. Tingin niyo po? Oo naman. Sino ba namang hindi matutuwa sa batang matalino? Sige na, pakita mo na yan. Sige na. Yan. Oh, dahan-dahan. Victor? Honey? Mami! Mami, may ipapakita po ako sa inyo ni Itay. Mamaya na. May mahalaga kaming pag-uusapan. Pero, andyan po ba siya? Sinabi ng mamaya, di ba? Saglit lang naman po ako eh. Mamaya na. Go to your room. Now. No. That Mrs. Fernandez is trying to ruin my reputation. Sa lahat naman ng tao, pwede niya akong siraan. Kay mama pa? Han, alam mo, huwag mo na galitin ang sarili mo. Di ba sinabi mo naman sinisiraan ka lang ng Mr. Fernandez na yun? So, walang dapat paniwalaan. No! I'm not gonna let her get away with this. I will confront her when I see her. Wait. Sit down, sit down, sit down. Ano ka ba? Bakit ba galit na galit ka? Di ba sabi mo, sinisiraan ka na ng Mr. Fernandez na yun? Walang katotohanan sinasabi niya. So bakit kailangan magalit ka? Well, I know how much status matters to Mama. Ayoko lang na because of this incident, she will doubt your decision in choosing me. Alam mo, kung niloloko mo ako makakaalam nun. Okay? So, hindi ka naniniwala dun sa mga sinasabi ng Mrs. Fernandez na yun? Alam mo, ikaw ang dinala ko sa pamilyang ito. Ikaw ang pinili ko at si Mama. Kaya yung sinabi ng kaibigan ni Mama, huwag mong paniniwalaan yun. Ikaw ang pamilya namin at ikaw ang paniniwalaan ko. Okay? Thank you. I love you. Oh, napakita mo ba sa Tatay Victor mo at kay mami mo? Hindi ko na nga po napakita tong star ko eh. Bakit naman? Kasi po, tinabay po ako ni Mama sa kwarto po nila ni Itay. Ganun ba? Hayaan mo na. Hindi naman yan yung huling star na makukuha mo, di ba? Kasi matalino kang bata. Elisa, ano pang ginagawa mo dito? Gabing-gabi na nakikipagdaldalan ka pa. Matulog ka na. Lita! Ma'am? Patulogin mo na nga ito. Maaga pang pasok niya bukas. Kawawang bata. Puro kasambahay na lang nag-aaruga. Oh, baon mo. 10 piso, Tay. Kulang to, ah. Eh, pagpasensya mo na muna yan. Maghuhulog kasi ako dun sa trolley. Hulugan ko rin si Rex. Eh, wala tayong pere. Yan na muna, ha? Pasensya mo na muna yan, ha? Oh, mauna na ako. Babiyahe pa ako, eh, ha? Ingat ka, kuya. O siya, ako din. Oh, alam ko yung pahiwatig mo, ha? Wala akong pera. Kababayad ko lang ang kuryente at tubig. Pwede ba? Diyan naman kayo kay Dolores humingi ng pera? Naku, Tomtom, pasensya ka na. Sapat kasi yung pera ko ngayon. Matagal pa yung sweldo ko. Okay, pagkasyahin mo na lang kung anong meron ka. May mabibili ka bang fishball dyan? Chang, pero kulang pa rin po ito. Ah, alam ko na. Ganito na lang. Anong gusto mo? Kulang o wala? Kulang po. Oh, di ba? Dali-dali lang solusyonan. O sige na, pumasok ka na. Hoy, Josie, Dolores, sarado niyo itong pintuan, ha? Lock niyo, ha? Opo.
Sige, Chang. Una na ako. Ingat ka. Ingat ka, Tonton. Kawawa naman si Tomtom. Walang pambili ng baon. Fishball na lang kinakain. Si Elisa kaya? Maayos kaya yung kinakain niya? Di ba po ang mga mayayaman puro delata o instant ang kinakain? Kasi po, madali po yung ihanda. Tsaka hindi po yung abala sa mga schedules nila. Eh, baka yun po yung pinapabaw nila kay Elisa. Naku, sana wag naman. Kasi masama yun sa katawan kong araw-araw. Hello, nasan ka na ba? Kanina ka pa hinihintay ng mga tao dito. Ihahatid ko lang si Elisa sa school. I'll be there in 30 minutes, okay? Manong Pedro, pwede pa ba tayo bumalik sa bahay? Kasi po na yung kupong lunchbox ko. Oh my God, no way! I will be late, Elisa! Meron na pong kakainin ko pag recess. Eh, well, that's your problem. It's your fault you left your lunchbox at home. Oh, Mang Pedro. Pila mo na lang siya ng lunch. Sige po, ma'am. I don't want this to happen again, Elisa. Next time, please be more mindful of your things, okay? Opo. Bye po, Mami. Bye. Oh, ano ba gusto mo pagkain sa recess mo? Banana cue po, tsaka po buko juice. Banana ko tsaka buko juice. O sige, mamaya yun ang dadalhin ko sa recess mo. Hintayin mo ako, ha? Opo. Hahatid ko lang mami mo, tapos babalik ako kagad. Okay? O sige na. Be good sa school, ha? Opo. Bye-bye. Bye po. Good morning, everyone. Good morning. I would like to introduce to you our new sales and marketing consultant, my wife, Zel. Hi everyone, good morning. From now on, madalas nyo siya makikita dito. Lahat ng transaction regarding sa sales and marketing, sa kanya na idadaan. Welcome to the company, Mrs. Whelan. Thank you. Oh, welcome. Thank you, thank you. Welcome. Thank you. Dad, samahan mo na si Isel sa kanyang Yes, office. Yes, ma'am. Isel, let's go. Yeah. Excuse me, Annie. Enjoy. I'll see you in a while. I'll see you later. Thank you very much. Kuya, kilala niyo po ba si Elisa Gleason? Pumasok na po ba siya? Opo, bakit to? Ako po kasi yung nanay ni Elisa. Naalala niyo po ba ako nung isang araw? Pwede ko po ba siya mapuntahan sa room niya? Ako, ma'am, pasensya na po. Wala po kasi kayong ID. Sorry po. Ikaw na naman. Di ba sabi ko wag na po kayo pupunta dito? Kuya, pasensya na po kayo kung nakukulitan kayo sa akin. Hindi ko lang talaga matiis ang anak ko eh. Gusto ko sana siyang makasama kahit saglit lang po. Hindi po talaga pwede yung gusto nyo. Sige po, naiintindihan ko. Pwede pong pakiabot na lang po ko sa kanya. Wala po kayo nabiling banana cue, pati po buko juice. Elisa, pasensya ka na. Hindi ako nakadaan sa palengke. Pero, sigurado ko, makakain mo pa rin yung gusto mo. Ano po yun? Elisa! Nay! Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Dinalan kita ng paborito mong pagkain. Wow! Banana cue tsaka buko juice! Salamat po, Inay. Alam niyo po talaga ang gusto ko. O sige na,
Dito na muna kayo at para masolo nyo naman yung isa't isa. Pahig na po kayo? Oo nga, payag na ako magkasama kayo itong araw na to. Talaga po? Salamat po, kuya. Miss ko na po itong kainin. Hayaan mo na, kahit dalhan pa kita niyan araw-araw. Salamat po, Nay. Mag-umpisa na yata yung klase niyo. Love, love, love you, Nak. Love, love, love you po, Nay. Galingan mo, ha? Opo. Tara na, Dolores. Alam mo, ngayon ko nang nakita yung batang yan ganyang kasaya. Kamusta po ba si Elisa? Inaalagaan po ba siya ng mga gwiso na maayos? Alam mo, sa totoo lang, masyadong busy yung daddy niya at mami niya. Kaya nga, hindi nga pagtutuunan ng pansin yung batang yan. Kaya nga naisip ko na mas maganda yung nagkikita kayong mag-ina. Kuya, salamat po, Salamat po sa pagpapalapit niyo sa akin kay Elisa. Napakalaking bagay po nito. Walang anuman. Saka nga pala, Kuya, may pabor po ako sa inyo. Pwede niyo po ba akong tulungan mamaya? May sorpresa po kasi ako para kay Elisa. Ano sorpresa? Salamat. Sa susunod, pag pumunta si Aling Dolores kanila, Elisa, sumama na rin tayo para makapag-banding tayong lahat. Saan kaya natin pwedeng ipasyal si Elisa? Sa tambayan! Ano ka ba? Hindi na pwede dun si Elisa, mayaman na yun. Eh kung sa park kaya? Pwede. Tapos pwede din tayong mag-picnic doon. Mga bata! Mang Roman! Maman! Basta. Sige po. Mang Roman, tagal po namin kayo hindi nakita. Abala ako sa trabaho ngayon eh. Eh, kayo, anong balita sa inyo? Nagpaplano po kami ng lakad kasama si Elisa at Chang. Si Lisa, nagkaayos na sila. Opo, nakakatuwa nga po eh. Gumaganda na po yung buhay ni Chang. Nagkaayos na po sila ni Elisa, tapos ngayon, may love life na rin po siya. Basta ayoko pa rin kay Mang Rex. Mabait kaya siya. Paano mo naman nasabi yun? Feeling ko lang po. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Wala pa rin ako tiwala kay Mang Rex. Ano, gusto niyo pa ba? Bala kayo, busin ko na to. Dolores? Dolores? Wala si Dolores dyan. Asan kaya siya? Hindi niya ako nire-replyan eh. Hayaan ko sana siya magsine. Yun kung makasingit ka sa date niya. Ano? Sinong date? Sino pati si Elisa? Ano yung sabihin? Hindi mo pa ba alam? Nagkabati na yung mag-ina. Nagkita na sila ulit. Unti-unti nang nalilinis ang pangalan natin sa Bangko Franco. Pero alam mong kulang ka to, di ba? Isa ako sa signatories ni Victor. So you can definitely expect more checks to come our way. Gusto lang namin ipaalam sa'yo na nagpaplano kaming mag-picnic. Saan tayo? Doon sa paboritong park ng nanay nyo. Maganda ang picnic doon! Ano yung picnic na narinig ko? May nawawalang 10 million sa kumpanya, Isel. Ngayon, since you're one of the signatories of this company, can you explain to me kung saan napunta yung perang yun? Elisa, anak. Kaibigan ko si Rex. Rex, anak ko si Elisa.